Mga boss, papakita ko sa inyo gaano tayo ginagawang tanga ng gobyernong to. Alam nyo ba na yung PhilHealth funds gagamitin nila pampatayo ng tulay? Mawalang galang na pero putang po, Secretary Ralph Recto. Okay, welcome to Rain TV. Pasensya na kayo ha, ngayon lang ako nakapagawa ng video ulit kasi nga ting eskwela na, tapos dayon na hospital lang akong husband, tapos ngayon lang ako nakagawa and hindi pa nga siya nakalabas ng hospital. So binigyan ko lang talaga to ng time para gumawa uli ng videos. So eto ha, anyways, eto. Yung pondo ha, na sobrang pondo ng PhilHealth ay gustong kunin nila para ipagpagawa ng kalsada. So makatarungan ba yon? Hindi. Kasi nga, ang daming problema, ang daming mga Pilipino ang nangangailangan ha ng mas maayos at abot kayang serbisyo ng pangkalusugan na pwede nilang isipin, di ba? Sana yung mga sobrang pondo no, ng PhilHealth na mas mainam na ilaan natin or ilaan nila yung mga pagpapabuti ng serbisyo at benepisyo ng mga miyembro, di ba? Sana no, yung sobrang pondo na 90 billion ha ng PhilHealth, huwag niyo naman kunin, Secretary Ralph Recto, para gusto nyong gumawa ng kalsada dyan, para ipagpatayo nyo ng kalsada. Di ba, ang daming pwedeng gawin dyan sa 90 billion na sobrang pondo. Kasi ang kulang sa Pilipinas ay ang healthcare services. Ang daming pwedeng, pwedeng ipaglaan, di ba? Yung serbisyo at benepisyo ng mga PhilHealth members. Ito yung mas maganda, na mas mainam o mas marami namang pwedeng paglaanan, no? Ang sobrang pondo, yung halimbawa, yung pagpapalawak ng coverage. Mas marami pang mga serbisyong medikal ang dapat na masaklaw ng PhilHealth. Kasi lalo na ang mga health cost treatment tulad ng cancer therapy, yung mga dialysis at mga operasyon. Kasi yun din ang kulang sa serbisyo. Ang daming mga cancer patients diyan na kulang yung serbisyo, walang masyadong mga makadetect ng mas maaga kung may sakit ba sila. Kasi yung pondo kasi natin sa PhilHealth, hindi masyadong pinag-iisipan ng mabuti. Eto, pangalawa, pondo para sa preventive healthcare. Yung early detection ay makakatulong na mabawasan ang malalang sakit, di ba, sa bansa. Kasama dito yung ilang mga check-up, bakuna, at edukasyon sa kalusugan. Kasi yun naman talaga isa sa pinakakulang. Yung 90 billion, malaking tulong yan para mapondohan yung mga pwedeng gawin ng gobyerno sa healthcare natin. Pwedeng isipin, no, ng ating gobyerno ngayon. Pangatlo, yung suporta sa primary healthcare facilities. Pag-upgrade ng mga rural health units at barangay health center ay makakatulong upang ang mga basic healthcare services ay maging mas accessible, lalo na sa mga malalayong lugar. Kasi yung mga ibang mga patient, diba, nag-iisip sila or worry sila kasi malayo yung hospital nila. Wala masyadong mga kumpleto. Hindi siya tulad sa cities na yung serbisyo ba ay kung kailangan mo ng ganito, ganyan, ando na siya pupunta pa sila ng malayo. Pero kung andoon lang sa healthcare na malapit sa kanila, kulang yung mga facilities. So, kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo para pumunta doon at magpa-check up, di ba? Sana punduhan din yun ng ng gobyerno. Kasi napakalaki talaga ng 90 billion na yan. 'Di ba? Kailangan i-upgrade talaga yung mga healthcare center ng mga barangays. Kasi kulang, ang daming kulang, 'di ba? Eto, pang-apat, subsidiya sa gamot, 'di ba? Mas mataas na diskwento o libreng gamot, no? Para sa mahihirap na pasyente, 'di ba? Mas makakabawas ito sa mga financial burden nila. Mas maganda 'yon. Panglima, pagtaas ng sweldo at benepisyo ng mga healthcare workers. Kasi maliliit yung mga sahod nila, ang liit ng sahod nila. Tapos eto huwag niyong sabihin na walang budget, kulang ang pondo. My God! Hindi tayo pinanganak kahapon. Maraming pondo, maraming sobrang pondo. Every agency, marami yun. Napakalaki. Pero sinasabi lang ng gobyerno na walang pondo. Oo, hindi yan nararamdaman ni Mr. Ralph Recto kasi nga mayaman sila. Hindi nila ramdam ang hirap ng bawat Pilipino. Hindi tulad sa kanila na pag na-hospital yung mga may sakit sa mahal nila sa buhay, nagpa-check up, magpa-hospital, magpa-admit pa dyan. Walang problema sa kanila yon kasi ang dami nilang pera.
kaya nila. Pero yung mga mahihirap, na katulad natin, na naghahanap tayo ng libre, diba? Libreng gamot. Tapos, sana paglabas sa hospital, wala tayong babayaran kasi merong PhilHealth. Diba? Napakalaking tulong yon. Ang serbisyo dito sa Pilipinas, sa healthcare natin, napakakulang. Ang daming kulang. Sana yun din ang dapat isipin ng gobyerno. Diba? Ang dami. Dapat sana yung mga every hospital ha, meron silang mga CT scan, 'di ba? Meron silang mga para ma-detect yung sinabi ko kanina, para mas madaling ma-detect kung meron mga libreng pa-check up, mas madali nilang ma-detect yung may mga cancer, 'di ba? Mas maaga, mas maganda na malaman ng pasyente para mas maagang magamot, ma-prevent yung cancer. Wala tayong ganun, wala. Walang ganun talaga sa hospital. Piling-pili lang, 'di ba? Mga boss, papakita ko sa inyo natin gano'n tayo ginagawang tanga ng gobyernong to. Alam nyo ba na yung PhilHealth funds gagamitin nila pampatayo ng tulay? Mawalang galang na pero po, Secretary Ralph Recto. Talaga. Ganito kasi yan mga boss. Di ba may sobrang pondo yung PhilHealth na 89.9 billion pesos? Ngayon sa bisa ng DOF Circular Number 003-2024, gustong kunin ng national government lahat ng natitirang pondo doon sa mga tinatawag na government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ang tanong, bakit nila kukunin? Kunin nila yan para pondohan yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Parang standby funds yan na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero pag naisipan ng gobyerno na gastusin yan, pwede nilang galawin yung pera na yan. In short mga boss, pet projects yan. Korupsyon yan. Ngayon, mula nung nag-ingay tayo, yung mga grupo ng mga doktor at iba't ibang mga grupo na wag galawin yung PhilHealth funds, yung kontribusyon ng mga members. Nagpatawag na ng hearing sa Senado at dumepensa ang DOF sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto at sinabi, okay lang yan, legal naman yung pag-transfer ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa national government. Ngayon, ang tanongin yan si Ralph Recto, ba't ba apurang-apura kayo na kunin yung pondo, saan nyo ba gagastusin yan? Sagot ng sekretary, ipampapatayo daw ng kalsada, ng tulay, tsaka ng subway project. Ralph Recto, isipin nyo ito mga boss, sobrang pondo para sa kalusugan. Tapos ang gagawin ng matalino na gobyerno, ipangpapatayo ng kalsada at tulay. Sabi sa batas mga boss, kapag may sobrang pondo ang PhilHealth, sabi sa Universal Healthcare Act, dapat mangahulugan ito ng mas malaking coverage para sa mga PhilHealth members, mas dumami yung mga packages at services na na-avail ng mga PhilHealth contributors, o hindi kaya bumaba yung monthly premium na binabayaran ng mga manggagawa. Nangyari ba yan? Ngayon yung taon, tumaas yung premium na binabayaran from 4% to 5%. Tapos, ganun pa rin naman yung mga services tsaka packages ng PhilHealth. Halos hindi mapakinabangan ng pasyente. Bakit hindi dyan gastusin yung sobrang pondo ng PhilHealth? Ba't nyo ilalagay sa kalsada tsaka sa tulay? Mga boss, hindi natin kailangan maging matalino para isipin to. Harap-harapan na panggagawa ng gobyerno. Alam ko na kung bakit mga boss. Malapit na kasi ang 2025 election at dyan kukuha sa infrastructure projects na yan ng pondo ang mga buwayang kakandidato sa susunod na eleksyon. Kaya mga boss, kung di tayo mangangalampag at mag-iingay, happy-happy uli yung mga